Nakasecure na umano ng pera ang Department of National Defense para sa pagbili ng multi-role fighters, at may napili na ang Air Force kung anong eroplano ang nais nilang mabili. Tanging ang pag-release ng Philippine Air Force at Department of National Defense ng award ang siyang kulang, upang tuluyan ng matuldokon ang napakahabang serye ng proyektong ito. At ayon kay Max Montero sa kanyang Facebook page na Max Defense, bago matapos ang taon, ay isasagawa na ng Department of National Defense ang pagpirma ng kontrata sa unang batch ng mga multi-role fighters, at ilalabas na rin ang notice to proceed. Maging hudyat na ito na mag-uumpisa na ang proseso sa pag-manufacture ng mga eroplano, at umpisa na ng bilang sa mga delivery schedule. Nananatili pa ring misteryo kung ilang eroplano ang unang batch na ito, at kung anong modelo ang mga ito. Ang F-16 ng Lockheed Martin, JAS-39 Gripen E ng Saab ng Sweden, at KF-21 Boramae ng South Korea, ang nangunguna sa posibilidad na makakatanggap ng contract award mula sa Department of National Defense at Philippine Air Force. Matatandaang ni-reveal nitong nakaraan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., na ang multi-role fighters acquisition ay hindi puro jet fighters lamang, kundi nais niyang isang full package ito, na ibig sabihin, ay kasama na ang mga aerial tanker aircrafts at IAWAC system sa buong kontrata, upang maging epektibo ang deployment nito. Nag-alala kasi ang Philippine Air Force, na hindi magagamit ang buong capability ng mga multi-role fighters, kung walang airborne early warning and control aircrafts na magbibigay ng kompletong situational awareness sa combat zone. Magiging limitado din umano ang mission radius ng mga eroplanong ito, kung walang mga tanker aircrafts. Agad namang nagpahayag ang Saab ng Sweden, na palalakasin ng pagtatandem ng kanilang Global Eye Airborne Early Warning and Control System aircrafts at JAS-39 Gripen E, ang air combat power ng Pilipinas. Idinagdag pa nilang magtatayo din sila ng maintenance, repair and operation facility sa bansa, upang mas maging malaya at mas may control ang Pilipinas sa kanilang mga fighter jets. Malaking hakbang din ito sa Self-Reliance Defense Posture Program ng bansa. At dahil full package ito, nangangahulugan itong mas lumaki pa ang kailangang budget para sa proyektong ito. Tila misteryo din kung saan manggagaling ang pera na inilaan sa proyektong ito, dahil walang available na impormasyon na may inilaan na budget ang gobyerno para sa napakalaking acquisition na ito. Ang Sweden ay maingay sa kanilang offer ng full soft loan sa Pilipinas, para sa financing ng nasabing proyekto. At mas mabilis nilang ma-deliver ang mga eroplano, kumpara sa F-16 Vipers ng Lockheed Martin. Kaya ang tanong, JAS-39 Gripen E kaya ang makakatanggap ng contract award sa mga susunod na buwan? Ang Lockheed Martin itong mga nakaraan, ay maingay din sa kanilang offer na F-16 Vipers, at sinisiguro nilang nasa malaking advantage ang F-16 Vipers para sa pagdepensa ng Pilipinas sa kanyang mga teritoryo. Ang Hawkeye Airborne Early Warning and Control System aircrafts, ay napakagandang tandem sa kanilang F-16 Vipers, na ilang successful combat operation na ang pinanalunan sa loob ng maraming dekada, bagay na hindi matatawaran ng Pilipinas. Pinagmamalaki din ng Lockheed Martin ang kanilang C-130 aircraft na matagal ng partner ng Pilipinas sa loob ng ilang dekada. Ang Lockheed Martin ay may KC-130 tanker aircrafts para sa refueling requirements ng Philippine Air Force. Ang maganda sa Lockheed Martin, ay ang napakalawak na saklaw ng mga benepisyo na kanilang ibibigay sa Pilipinas, benepisyo na maging pundasyon sa paglakas ng aerospace environment ng bansa. Sa isang exclusive media briefing tungkol sa F-16 program na ginanap sa Grand Hyatt Manila, binigyang diin ng Lockheed Martin, na hindi lang ito tungkol sa pagbili ng fighter jets. Ang tunay na makukuha ng Pilipinas, ay ang pagpapalakas ng depensa nito gamit ang sariling talento ng Pilipino. Sa briefing, binigyang diin ang kahalagahan ng Filipino-trained experts, localized support systems, at pagpili ng aircraft na bagay talaga sa pangangailangan ng bansa. Ipinakilala nila ang F-16 hindi lang bilang powerful and combat-proven aircraft, kundi bilang platform para sa kinabukasan. Isang kinabukasang pinapatakbo ng Pinoy talent at innovation. Dahil kasabay ng pagbili ng mga F-16 ang investment sa training, technology development, at pakikipagkolab sa local industries. Hindi lang umano ito para sa national defense,
kundi para rin sa ekonomiyang Pilipino. Kaya higit pa ito sa isang military modernization, kundi ito ay hakbang din para sa isang self-reliant at future-ready na Pilipinas, na tayo na mismo ang magpapatakbo. Sa katunayan, nakipagkalab na ang Lockheed Martin sa ilang mga universities ng bansa, para tumanggap sa mga technology ng Lockheed Martin, bagay na hindi ginagawa ng sub ng Sweden. Kaya naman, walang duda na hindi mapapantayan ang offer na ibinigay na Lockheed Martin. Totoong mas mahal ang offer ng Lockheed Martin, at hindi malinaw ang financial assistance na maibibigay ng Amerika sa proyektong ito, pero bumabawi ang Lockheed Martin sa malawak at pangmatagalan na benepisyo na makukuha ng Pilipinas sa kanila. Kaya ang pakikipag-partner ngayon ng Lockheed Martin sa ilang mga university ng bansa, ay senyales na kaya, na sila nga ang tinutukoy, na napili ng Philippine Air Force, para sa first batch ng multi-role fighters ngayong taon. Ngunit hindi magagarantiya ng Lockheed Martin ang early delivery ng mga eroplano, sa kadahilan ng napakaraming nakapila ng mga bansa na bumili ng mga F-16 Vipers, at kailangan din ng Pilipinas sa dumagdag sa pila. Ang Korean Aerospace Industries naman, sa kanilang KF-21 Boramae, ay masigasig na nakipag-compete sa Lockheed Martin, at sa sub ng Sweden. Ngunit may pag-alala ang Philippine Air Force sa eroplanong ito. Dahil bagamat promising ang design, at ang pinakita na performance sa ginawang mga test flight, ngunit ang mga eroplano ito, ay masasabing parang nasa development stage pa rin ito, dahil patuloy pa itong in-upgrade ng KAI ng South Korea. At hindi pa nakikita ang mga fault at drawback ng kanyang disenyo. Dadaan pa umano ito ng maraming mga misyon at kung maari combat operation, bago makikita ang mga depekto at kahinaan nito. Tama lamang napansinin ito ng Philippine Air Force kapag dumaan na ang ilang taon, na ito ay ginagamit na ng ilang mga bansa. Mas nakakabuti umano na iwasan ng Philippine Air Force, na magiging beta tester sa mga eroplanong ito. Kaya ang tanong ngayon, sa inyong palagay, sino kaya ang makakatanggap sa Golden Contract Award na ito sa susunod na mga buwan? Ang Lockheed Martin kaya o ang sub ng Sweden? Kung ikaw ang papipiliin, alin sa dalawa ang mas nakakabuti para sa Philippine Air Force? At sa tingin ninyo, saan kaya kinukuha ang budget para sa pagbili ng mga eroplanong ito? At ilang eroplano kaya ang bibilhin sa unang batch na ito? Please comment below para ating pag-usapan. Huwag din kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa panunood, at mabuhay ang Pilipinas!